Oh, tabi kayo dyan, dadaan yung may-ari ng aeroplano. Dapat nasay lang tayo guys, so tayo masyadong nagpapakasal sa mga problema. So ayan nga, dahil nauna tayong pumasok, ay nauna din tayong nakaupo. And habang binibidyoan ko yung sarili ko, nakikita ko yung isa sa mga cabin crews na ang ganda niyo guys. Sabi ko na lang, pag tumingin ka, akin ka, isasama kita sa Sikihor. Layari, tumingin guys. So ayun nga guys, dahil na-board na yung travel agent nyo, kakaantay kung kailan kayo magpabook. Puro kayo tanong, di naman kayo nagpapabook. So ako na mag-adjust, kaya binuko yung sarili ko papuntang Dumaguete. Pero yung final destination ko guys is Sikihor. O alam na, sabihin nyo na naman ang gagawin ko sa Sikihor, mag-renew ako ng kapangyarihan. Pala decision kayo ha. And dahil nga takot tayo maiwan ng aeroplano guys, ay alas 3 pa lang ng hapon ay andito na tayo sa NAIA Terminal 3. Napapansin nyo, sobrang init pa dito guys. Pero yung departure time ko is alas 7 pa lang gabi. Ang nagustuhan ko lang dito guys ay pinapapasok na nila yung mga pasahero kahit ilang oras pa yung aantayin bago yung departure time. At dahil nakapasok na nga tayo guys, ay dumiretso na ako sa monitor para ma-check yung details ng flight ko. At pagkatapos dito ay pumunta na ako sa machine para makapag-check-in ako. So isa-share ko lang sa inyo guys, kung Cebu Pacific passenger kayo, may mga tablets po or yung tinatawag natin na kiosk machine dito sa loob kung saan pwede kayo mag-self-check-in, mag-print ng boarding pass at baggage tag. Enter nyo lang yung 6-digit na booking reference number and then click nyo yung continue sa baba at lalabas na dyan yung boarding pass ninyo guys. At dahil wala na akong bagahe na i-check-in guys, ay dumiretso na ako sa domestic entrance para sa final checking kung saan isa-scan nila yung katawan natin as well as yung mga bagahe natin. Advice ko lang guys, kung nahihirapan kayong kumuha ng valid ID, pwede kayong kumuha ng barangay ID or yung tinatawag natin na residential ID dahil tinatanggap po siya as proof of identity dito sa airport. Yung pinakita ko lang guys is yung Quezon City ID ko. At dahil nga magkasama tayong senior citizen ay nagpanggap ako na anak niya ako guys para mapasama ako sa priority lane. Buti na lang nauto ko siya guys. Mindset ba? Mindset. So ayun nga guys, habang nasa loob na tayo ng aeroplano ay napansin agad tayo ng isa sa mga cabin crew at sabi niya, oh tabi kayo dyan, dadaan yung may-ari ng aeroplano. Dapat nasay lang tayo guys, so tayo masyadong nagpapakasal sa mga problema. So ayun nga, dahil nauna tayong pumasok ay nauna din tayong nakaupo. And habang binibidyoan ko yung sarili ko, nakikita ko yung isa sa mga cabin crews na ang ganda niyo guys. Sabi ko na lang, pag tumingin ka, akin ka, sama kita sa Sikihor. Layari, tumingin guys. Ay, ambot sa imo day. Oh, yung kasama ko naman, namimili ng upuan. Gusto niya front seat. Tumabi ka na lang sa piloto, auntie, oy. Habang pinagmamasdan ko yung pakpak ng aeroplano guys, ay naalala ko bigla yung sabi ng kasama ko na hindi daw magiging kompleto yung biyahe mo kapag hindi ka nakapasok sa CR nila. At dahil na-curious ako dun sa sinabi niya, ay pumasok talaga ako sa CR ng aeroplano guys. Ewan ko ba dun sa kasama ko? Ang daming kababalaghan sa buhay. And dahil nga gusto ko rin ma-experience kung ano yung pakiramdam kapag nag-CR tayo sa loob ng aeroplano, ay umupo talaga ako sa toilet bowl. Ay, ambot, ignorante nga travel agent man. Oh, yan nga pala yung itsura ng CR nila. Huwag na kayo magtaka kung hindi kayo magkakasya dito kasi nakadesign lang talaga to para sa mga slim na pasahero tulad ko. Ayan, may dishwashing liquid pa. Gusto ko pa sana mag-selfie guys, kaso di ko na mahawakan na maayos yung camera ko kasi biglang lumindol. At dahil natakot na ako na baka di na ako makalabas ng buhay sa CR na ito, ay lumabas na ako guys. Simbak ko. Naku po, yari, nakatulog na ata yung piloto guys. Dahil natakot ako guys, ay chinek ko agad sa bintana kung andyan pa ba yung pakpak ng aeroplano. Kala ko talaga, goodbye Philippines na guys. So yun nga, pagkalipas ng mahigit 1 oras ng biyahe, ay matatanaw mo na agad yung ganda ng view dito sa Negros Oriental. Yan kung mapapansin nyo guys, ang ganda ng mga ilaw. Kaya gusto ko bumiyahe paggabi kasi gusto ko ang mga tanawin na ganito. At yun nga guys, makalipas ng ilang sandali, ay nakalapag na nga ang aeroplano na sinasakyan natin. Good to Digo stations. Finally, yung travel agent nyo guys ay andito na sa Dumaguete. Ayan, lalabas na tayo guys. See you outside. Sana yung kasama ko, iniwan na ako guys. And finally guys, andito na nga tayo sa Dumaguete Airport. Kung gusto nyo bumiyahe dito or gumala, ang hinahanap lang sa airport is valid ID and copy of your itinerary. Thank you so much guys, bye bye and see you on my next vlog.